Magandang umaga po. Andito na naman po tayo sa ating new episode ng Ano Na. So sa umagang ito ay meron akong ipapakita sa inyong video or isang balita mula sa UNTV. Ang sabi kasi doon is si Pangulong Bongbong ay pupunta ng Vatican kasama si First Lady. Tapos, nang umalis na siya, meron siyang in-appoint or meron siyang tinalagang tatlong magbabantay daw ng Pilipinas habang wala siya. Ang tanong ko lang kasi, bakit wala or bakit hindi si VP? Ang next in rank kasi niya dapat si VP Sara, di ba? So bakit hindi kaya si VP ang dapat na magbantay ng Pilipinas kasi nga wala siya isang presidente? Nagtataka lang ako. Tingnan natin yung video. Oh? Tatlong opisyal ang magsisilbing bantay ng bansa sa pag-alis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Vatican. Ang mga ito ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Kasama ng Pangulo. See? See? Ang pinabantay niya ay si DOJ Remulla, ES Bersamin, at yung Secretary ng Agrarian Reform. Imagine ha, Agrarian Reform. Parang hindi ko maintindihan talaga. Ano ba kaya ang nangyayari? Or bakit ganun ang nangyayari? Hindi ko talaga maintindihan kasi nga sa pagkakaalam ko maskin sa ating maliliit na classroom sa loob ng paaralan nga, pag wala yung presidente, ang vice president automatic ang mag-take place or take in charge in behalf sa presidenteng wala. Pero bakit nag-appoint pa siya ng tatlo? Bakit hindi niya ibinigay kay VP ang pag-asikaso sa mga gawain sa Pilipinas habang wala siya? Kayo ba'y nagtataka rin? Nakakapagtataka talaga, ano? Naiba na ba ang konstitusyon or naiba na ba ang pamamalakad? Though hindi din naman natin siya masisisi si PBBM kasi karapatan niya. It's his choice. Kaya lang, kapag ang konstitusyon siguro ang ating pagbabasihan, he can appoint ha, he can appoint. It's stated in the constitution na pwede siya mag-appoint ng tao. Pero, in general rule, para sa akin, dapat siguro si VP, di ba? Kayo, ano kaya ang tingin nyo? Kasi nga, para sa akin, si VP Sara dapat ang mag-take charge sa Pilipinas habang wala siya bilang isang presidente. Pero, choice niya yun. Hindi natin alam. Baka nga merong, I don't know, conflict in between. Gayon pa man, para po sa akin, dapat siguro na si VP ang i-appoint, di ba? Or si VP dapat ang nandoon. Or si VP dapat ang mag-aasikaso ng bansa habang wala siya. In general rule, ganun po yung nangyayari kapag wala yung presidente, ang vice presidente dapat ang magti-take over para to make decisions, work will still continue pa rin. Pero that's my thought and ano kaya ang thought nyo base sa mga pangyayari nito? Mahal po namin ang Pilipinas, sana'y alagaan po ng ating namumuno. Mahal po namin ang Pilipinas. Naway alagaan niyo po. By the way, comment your intuition, comment your knowledge kasi nalilito na po ako. So, please help me and guide me. Baka meron po kayong kaalaman patungkol sa mga batas na yan at baka ma-correct or ma-guide niyo rin po ako or ang ating mga tao na nanonood. And that is our Ano Na episode for today. So, subscribe, like, and share.